Hindi siya kumilos. Sino ba ang lalaking ito? Bodyguard ito, alam niya. Bumaba ang binata ng pangalawang kotse sa driver's side at nakangiting tumambad ang mukha ng chairman. Sir, good afternoon po. Bati niya. Huwag mo na siyang batiin. Just ride, sweetie. Ani naman ni Red sa kanya. Tumigil ka nga. Nakakahiya ka naman. Sige na, babay na. Ayoko talaga sumabay. Ani pa rin niya pero natawa ulit ito tapos ay napangiti rin si Lander Fuentes. Let's go, sweetie. The old man said, so she immediately walked. Ayaw niyang masayang ang oras nito dahil sa nakakahiya iyon, kaysa sa makasabay ito sa isang sasakyan. Babay na. Bulong niya kay Red dahil nahihiya siya na marinig ni Lander na nag-uusap silang dalawa. Ngumiti si Kayla nang siya ay sumakay. Kung anong bango ng sasakyan ni Red ay ganoon din naman ang sasakyan ng chairman. Manang-mana pala si Red sa ama. Iba lang sa buhok dahil unat ang buhok ng matanda. Nailang siyang naupo at ikinabit ang seatbelt. Naka-uniform pa siya ng pang-janitress. Sir, dito po ako. Ayoko po kayong gawing driver. Hingay niya ng paumanhin dito. Diyan ka talaga dapat. He just simply said as he drove. How are you? After Claudia's driver nearly hit you. Napakurap siya dahil hindi niya akalain natatandaan pa siya nito. Beautiful ladies are hard to forget. Lander said with a chuckle. Naku po, baka masabunutan pa siya ng asawa nito kapag marinig itong nagsasabi na maganda siya. Hindi naman po, mabait lang po talaga kayo. Ani naman niya. Masama talagang ugali noon. Don't ever come closer to that old man again. Kapag nakita mo ang sakyan, umiwas ka na. Tumango siya. Inaalok nga po niya ako na mag-audition daw sa site niya. Kwento naman niya. The hell that man. Don't ever dare. Baka bastusin ka lang ng apo nun. Ang mga De La Vega, mga masasama ugali, mayabang, manggagancho. Hindi naman sa sinisiraan ko sila pero yun ang totoo kay Claudio at kay Bernard. Parang nakamikropono sa tenga ni Kayla ang pangalan na huling niyang narinig. Ang mga sumunod na salita ng chairman ay hindi na halos rumihistro sa utak niya. Bernard. Did he say Bernard? Or was it just her mind? Mali ba ang eardrums niya o lumilipad kaya ang kanyang isip? Did she mistakenly hear Bernard? Bernard de la Vega? Nakaawang ang labi ni Kaylan nakatingin kay Lander. Hindi makapagproseso ng salita ang kanyang dila. Sino po, sir? Kandautan na tanong niya. I mean, si Claudio at ang apo niyang si Bernard, iha? Tumango siya. Maglolo sila. Si Bernard ang kaisa-isang apo ni Claudio. Matanda si Red ng 2 taon doon at parati silang magkaaway noon. They even fought and biffed each other until that guy ran away and left Claudio when they fought about inheritance. Silang maglolo ay nag-aaway. Paano pa kaya sa ibang tao? Napalunok si Kayla sa mga narinig. Parang kinakati ang puwet niya na makita ang sinasabi nitong Bernard. Saan daw po pumunta? Nobody knew. Palagay ko alam naman ni Claudio kaya lang nagpapataasan sila ng ihi. Baka po nakita ko na at mabigyan ako ng reward. Ano pong itsura? Kunwari siyang ngumiti. Naku, kuripot yun iha. Well, Bernard is handsome. Maputi siya at gwapo. Pero balita ko ay nakabalik na sa lolo niya. Mukhang nagkasundo na sila sa mana. Hindi na siya umimik. Bakit ganito ang kanyang kaba sa Bernard de la Vega na iyon? Parang ang imposible naman nakaapelyido iyon ng asawa niya at napakaswerte naman na kapangalan pa. Mahirap naman na paniwalaan na coincidence lang iyon. Parang hindi na siya matatahimik sa natuklasan niya. May connection kaya ang dalawa sa isa't isa? Hindi kaya si Bernard talaga ang bagador sa palengke, ang apo ng mayaman na si Claudio? Para siyang nanlumo. What a very small world. Si Bernard ay kilala ni Red. Hindi kaya ang mundo niya ang lumiit sa pagtuklas sa katotohanan? At nagkataon pa na nagbenta siya ng sarili sa isang lalaking kaaway ng mister niya. Mister niyang walang kwenta. Sino ba kayo? Tanong ng nurse sa stasyon kay Kayla habang ang dalaga ay nasa harap, nagtatanong ng kwarto ni Carmencita Fuentes. Iyon ang naabutan ni Red nang siya ay bumaba. Sa tono ng babae parang iritado na iyon at hindi nakaligtas sa kanya ang mapanuri ng mga mata noon sa itsura ni Kayla.
Hindi ko masasabi sa inyo ang room number. Mga matataas na tao lang po ang pwedeng bumusita sa kanya. Irapan ng babae. And whose order? Matatas na tanong niya na lumabas siya sa may pader. Parehas na napatingin sa kanya ang lahat ng nandoon kasama si Kayla. Red! Bulalas nito kaya ngumiti siya saglit pero muli niyang itinuon ang kanyang paningin sa babae na nangaalipos na rito. How can you say that a person belongs to high society? Sa damit ba? Tanong niya dahil na high blood siya. No sir. Papairap na sagot noon. You just said it and I heard it. Hinahamak mong bisita ng lola ko dahil naka-uniform siya na pang janitress. Janitress siya sa kumpanya ko. You can just simply use the intercom and ask the person in her room if a visitor is allowed to come up and see her. That's all. Hindi iyon umimik at naramdaman niyang hinawakan siya ni Kayla sa braso. He looked at her hand and her face. Sanay na. Sagot nitong nakangiti pero hilaw. Alam niya ibig nito sabihin na sanay na itong mahamak ng ibang tao. I am not. Mariin na sagot niya dahil busit talaga siya. Huwag mo nang pahabain pa. Baka dun siya masaya kaya ayaan mo na. Janitress lang naman kasi talaga ako at siya isang nurse. Anito habang nakatingin sa babae pero hindi na makatingin ng isa. Hindi lalo siya ni Kayla sa braso para sila ay makapunta na sa elevator. Red sighed and pocketed his hands. Sinulyapan niya ang kabuuan ni Kayla at nainis siyang lalo. Bakit ka ba naman kasi naka-uniform? Tumingin lang ang dalaga sa kanya tapos ay biglang natawa. Bakit? Masama bang naka-uniform? Hindi niya ito sinagot. Tinitigan lang niya. Ang babaeng walang pakialam sa mundo. Ito na iyon. Oh, bakit? She asked again and giggled. Huwag mong sabihin na kahit ikaw nanguhusga base sa suot na damit. Ang laki naman kasi ng nakalagay ni janitress sa damit mo. I just hate what that woman said. Hayaan mo na kasi. Ako naman ang inlipusta. Hayaan mo bukas. Babangon ako at dudurugin ko siya. Luluhod ang mga tala. Natawa na siya dahil feel pa nito ang pagsasalita. Alam niya na title yun ng pelikula sa telebisyon pero ang luma naman noon. Now, he was smiling. Ayaw talaga niya ng mapanghamak na tao dahil hindi yun uso sa bahay na kinalakhan niya. Sandali, tinanggal mo ba si Sir Dennis na head? Kayla asked and stopped from walking. Nakalabas na sila ng elevator at noon lang niya napansin na parang mugto ang mga mata nito. Did she cry? Yes. Melo told me what happened. He's always connected with me, and it's good to fire a man like him. My company doesn't need a person like him. Nakakasira siya ng kumpanya ko. Ikaw ang ipapalit ko. Ngumiti siya kaya naituro nito ang sarili. Ako? Huwag ako. Ayokong pag-usapan. Okay na ako sa ganito. Hindi mo ito kailangan na gawin. At bakit hindi? Nakataas sa mga kilay na tanong niya rito. Napalunok ng laway sa Kayla habang nakatingala sa kanya. Dahil baka hindi ko na rin matapos ang kontrata natin. Baka mahalata ako ng mga kasamahan ko. Muling nasira ang mood ni Red sa narinig niya. Nakatingin lang siya sa mukha nito at nakikipagsukatan dito ng tingin hanggang sa bigla itong sumuko. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Okay, I'll not make you the head, but you're not allowed to end the contract. Humakbang siya. Don't ruin my already ruined day, Kayla. Iniwan niya ito, tapos ay naramdaman niyang sumunod ito sa kanya. Sorry, hindi pa naman ngayon. Mahinang sabi nito pero tuloy-tuloy siya. Kahit na, wala siyang balak na tapusin ang kontrata na iyon. Hindi ngayon dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Kung makukumpirma niya, magsaseryoso siya ng pakikipagrelasyon dito at hindi niya ito pakakawalan. Siya magdedesisyon at hindi si Kayla. Hindi siya umimik at bigla na lang siyang napatigil nang habulitin nito ang braso niya at niyakap iyon. Sorry na ulit. Alika na, tingnan na natin si Ma'am Carmen. Bati na tayo. Nakalabing sabi nito sa kanya. Salamat sa pagtanggal mo kay Tandang Yabang at pagtatanggol mo sa akin dun sa babae. Matamis na ngumiti sa kanya ang dalaga kaya napabuntong hininga na lang siya ng lihim. Babuel is still inside the ICU. Tapos ng visitation hours. Huh? Nalaglag ang panga nito. He was lying. Hindi pa naman tapos kaya lang ay mas gusto niya nakausap ito. Isa pa baka mapagod na rin ang lola niya kung kakausapin pa si Kayla.
Sayang naman, kala ko pa naman ay makakakita na ako ng 100 plus na taong buhay. Parang nalungkot na sabi nito. Lumapit ito kaagad sa pinto ng ICU at pilit tumingkay para masilip ang kanyang babuela. Napakamot siya sa Kayla tapos ay namulusang muli habang nakatingin kay Kayla. Ganda haba ang leeg nito. Kasama na ang mga binti. "Quit picking there now," he softly said and walked toward her. Hinawakan niya ito sa bewang at kusang kumilos ang ulo niya para halikan ito sa tuktok ng ulo. "Let's go, papasok tayo." Anya rito at agad itong pumihit at parang naka-jackpot sa lottery. "Talaga?" Bulalas ni Kayla sa nagtatalon habang nakahawak sa mga balikat niya. "Halika na, bilis!" Kumatok siya sa pinto kaya nagbukas naman ang nurse na nakamonitor kay Carmen. "We will get in," he said. "We'll just be quiet." Nakatingin ang babae kay Kayla tapos ay tumango. "Magsuot po kayo ng gown ulit, sir. At saka po si ma'am." Thank God, this woman addressed Kayla as ma'am. Kung ininsulto muli ng nurse ang dalaga ay sisipain niya ang nurse papalabas ng ICU. Kayla excitedly walked in and wore the clothes designated to wear inside the intensive care unit. Kapag kuwan ay para itong magnanakaw na naglakad papalapit sa isang mamahaling kristal. Ang kanyang babuela. "Sko," ano ito ng mahina habang nakatingin at matama na pinagmamasa na mukha ni Carmen. Ang mga braso. "Ang ganda niya pa rin." May nasabi nito nang tingnan siya sa may gawing tagiliran. He nodded. "Mana sa akin?" Natutup nito ang bibig para pigilin ang pagtawa. "Sayang wala akong cellphone na the camera. Nakapagpakodak man lang sana." "Bakit sa akin di ka nagpapakodak? I am your CEO." Hindi ka pa naman ganito katanda. Ilang taon na si ma'am?" "Turning 122. Sus ko, ang galing-galing. Totoo pala talaga ang sabi sa TV. Akala ko, pinefake lang ang edad." Nakatitig lang ito kay Carmencita. Totoong maganda pa rin ang lola niya kahit napakatanda na. She had wrinkles but her complexion is still the same. She has freckles in her arms but that's just because of her age. Inilabas ni Red ang kanyang smartphone. He stepped back and opened his camera. "Look here," he said. Agad na tumingin si Kayla at saka pumasto ng maayos. Ngumiti at nag-sign ng peace pa sa may gilid ng mga mata. She's so cute. He doesn't know that a beautiful woman can be cute at the same time. Ang ganda-ganda ni Ma'am Carmencita." Agad itong napatutup sa bibig ng magbulat ng mga mata ang matanda. "Nagising ko?" Kayla mouthed him but he just chuckled. "It's okay." Maya-maya pumikit din naman si Carmen. She was so kind. Anya na magtabi ulit sila ni Kayla. "We've learned so much from her since we were kids. He took care of Dad when my grandmother left him. Sa kanya namin natutunan na huwag maging palalo. Halata naman na magandang itinuro niya sa inyo. Napakabait din ang daddy mo. Hindi ko akalain na chairman ang katabi ko sa sasakyan kanina. Para kang pinatanda na ikaw." "Thank you," he said with a light smile, and she looked up at him. "Aalis na rin ako ha. Gusto ko sana na magstay pa para samahan ka kaya lang may pupuntahan pa ako. Dadaan lang ako sa, munisipyo." "What do you need there?" Kunot noo siya. May i-verify lang. Tungkol dun sa, papel na kailangan ko para sa lupa." "I see." Tango niya. "If you need help, just tell me." Tumango ito at saka mabilis na inilipat ang tingin sa kanyang babuela. "Alis na po ako, ma'am. Nice meeting you po. Gagaling na po kayo. Mahal na mahal po kayo ni Red." She barely whispered, which made him smile. Nang mahubad nila ang gown ay lumabas na sila sa ICU. "Dito ka na lang. Ako na lang alalabas." Agara na sabi ni Kayla sa kanya pero hindi siya umimik at sumabay pa rin siya. Napakamot ito sa ulo at saka bumuntong hininga. "Sabi ko nga, ihatid mo ko." She glanced at him and he just did the same. Kung akala ni Kayla ay mabilis siya nito may tataboy, pues nagkakamali ito. Not now that he got so fascinated with the woman. "Aren't we going to have lunch together?" Red
Red asked her and she just glanced at her wristwatch. 30 minutos na lang at time na. Pwede naman. Kaya lang, yung aasikasuhin ko, paano? Anya rito para makaiwas na rin. Medyo napalabi si Red. Sige, next time na lang. Kakain na lang muna akong mag-isa. Nox, pauwa mood? Nangingiti na sabi niya rito at napangiti naman ito ng konti. Sasabayan kita kahit dinner na lang sa sunod na nasa condo tayo. Kahit sa labas na lang tayo kumain. I can't go to the condo yet because of Bubuela. Let's just keep on meeting for lunch or dinner, I guess. Ang bayad. Natawa ito sa tanong niya. Babayaran pa rin. Joke lang. Sige, sasamahin kita. Alam ko naman na malungkot ka dahil sa Bubuela mo. List ako. Matulog ka naman kapag may oras. Mahirap magkasakit. Maraming mawawala ng trabaho kapag namatay ka. Napahalakak si Red sa sinabi niya. Bakit? Totoo naman yun ah. Kumain ka na ba ng tanghalian? Kumain ka na. Buti ako kahit tumatakbo ako, makakakain ako. Pagbibidapan niya rito. I'll eat near here. May taxi na pumasok sa may entrance ng ospital at agad na pinatigil ni Red iyon. He opened the door for her and so she hopped in. Take care, he said and shut the door of the taxi. As soon as the taxi moved forward, Kayla's smile vanished. Nalingunan pa niya si Red na nakatingin sa sinasakyan niya habang papalayo. He was casually standing, as usual, hands in his pockets. Sa simpleng tinding nito ay hindi pa rin may pagkakailang estado sa buhay. His world is screaming just like his gorgeousness. She was back to her normal self. Ang normal nila ngayon ay matamlay at malungkot. Iba sa pagkatao niyang tuwing nandyan si Berna at Red. Kapag siya na lang mag-isa, nararamdaman niya ang bigat at sakit ng problema. Ang mahirap pa, wala naman siyang madaingan kung hindi sarili niya. Mag-isa na naman siya. Sakay ng taxi papunta sa registrar. Pinagkakasya niya ang oras niya ngayong tanghali kahit na para nanlilipad sa ibang planeta ang isip niya. She sighed. Is it about time to regret meeting Bernard de la Vega? Mabuti na lang at ang babait na mga taong nakapaligid sa kanya. Nakakalimutan niya ang nangyayaring hindi maganda sa kanya. Sana parati na lang siyang may kausap na Red. Mali. Hindi dapat ganoon. Dapat ay umiwas na siya doon sa mga susunod na linggo. Hindi na niya dapat idamay iyon sa kanyang problema pero sinusuguro nila na maghihiwalay sila ng maayos na Red. Tanawagan niya si Ricky habang sakay pa siya ng taxi. Sumagot naman ang investigators sa kanya. Good morning, ma'am. Good morning, Ricky. Pwede mo bang tingnan kung anong itsura ni Bernard de la Vega na apo ni Claudia de la Vega? Yung businessman? Bernard de la Vega? Di ba at yun ang asawa mo? Sandali. May naalala ko. Tatawagan kita. May kukumpirmahin lang ako. I remembered now. May hinahanap si Dad noon na isang de la Vega. Apo ni Don Claudio. Bata pa ako noon. College, I guess. Bye na muna. Bye. Matamlay na sagot niya. Sa loob niya ay may kapalagayan na sama ng loob na si Bernard na asawa niya at ang Bernard ng matandang de la Vega ay iisa. Dumating siya sa civil register at agad na lumapit sa secretary ni Mrs. Andres, si Pokwang. Good afternoon, ma'am. Si Ma'am Lad po. Naku, nasa break pa. Bakit? Kain tayo? Salamat po. Itatanong ko po sana yung contract na pinasok ko. Pwede ko po bang bawiin? Kanda ubos si Pokwang dahil sa sinabi ni Kayla. Para itong nasa mid sa kinakain na dessert ng leche flan. Bakit? Halos mapakamot siya dahil hindi niya alam kung ano'y dadahilan pero nagsalita ito ulit. May registry number na. Pwede ko na nga ibigay sa iyo ngayon ng kopya. Alam mo naman, bawal na ngayon na natatagalan ng mga ganoong papel. Kung babawiin mo, iisa na lang ang solusyon. Annulment. Hindi umimik si Kayla sa sinabi ni Pokwang sa kanya. Ewan ba niya pero hindi siya masaya na malamang may registry number na iyon. May problema ba? Tanong pa ng babae na medyo matagal na rin naman niyang kilala dahil sa pag-aasikaso nila ni Bernard noong unang kasal. Wala naman po. Iniisip ko lang na mas maganda siguro na nandito ang asawa ko nang isubmit ko. Bakit? Nasaan ba siya? Umalis ba siya kaagad kahit kakakasal niyo lang?
Tumango na lang siya para huwag na itong magtanong pa ng kung ano-ano. Kukunin mo na ba ang kopya? Umiling siya. Sa susunod na lang po. Medyo nagmamadali rin po ako. Salamat po. Matamlay na sagot ni Kayla sa kanya ito tinalikuran. Ayaw na niyang mahalata pa ng babae na dismayado siya dahil sa impormasyon na sinabi noon sa kanya. Ano ngayon ang gagawin niya kung kasal na talaga siya sa isang impostor? Hindi niya mapapatawad sa Bernard. Nagpakababa siya ng husto at yun ang hindi niya matanggap. Habang iyon ay nag-enjoy ng sobra sa panluloko sa kanya. Kung talaga nga natotoo ang mga sinabi ng babae. Sabi sa kanya ng isang parte ng utak niya. Nagmamadali siyang makasakay na muli sa taxi. Parang tinatamad na siyang kumilos. May takot sa puso niya na tawagan na muli ang number ni Bernard at sumagot na muli ang babae. Para siya nagkakaroon ng phobia. Kahit pagkain ay nawala na rin siya ng gana. Tumuloy na siya kagad sa loob ng building. She checked her phone before putting it inside the locker. May text sa red kaya binuksan niya. I am not into texting, but since you don't answer my call either, I'll text rather. Are you back at work? Nag-reply siya. Oo, kadarating ko pa lang. Ikaw, kumain ka na ba? Just a bit. I feel sad eating alone. Natawa si Kayla ng konti nang hindi niya namamalayan. Nagpaparinig ka ba? Next time nga, sasabayan kita. Later? Agaran na tanong nito kaya napakamot siya. Opo, later. Sige na, babay na. Maglilinis na ako. Matulog ka ha? Opo. Ani naman ito kaya napahagikik ang dalaga. Bye, Kayla. Bye-bye. She replied with a smile and after ending the call, she questioned herself. What was that? Tila ang saya naman yata niya kapag ka-text ito. Nakakurap siya at itinago ang aparatos sa kanyang bulsa. Ganito din siya noong nag-uumpisa sila ni Bernard. Para siyang may kilig na ewan pero ngayon ay hindi tama na kiligin siya dahil 2 linggo lang at ititigil na niya ang lahat kahit na anong mangyari. Sa paglabas niya sa locker room ay natanaw niya ang kanyang Ate Rose na palingalinga sa paligid. Napangiti siya at mabilis na lumapit sa pinsan. Ate! She said and hugged Rose. Kumain ka na ba? Dumaan ako kasi napagutusan na rin ako na magatid nito sulat dito. Wala kasang messenger na pinapasukan ko. Bakit kagabi lang kita hindi nakita? Parang nangayayat ka na. Tanong ni Rose sa kainayos ang kanyang bangs. Ate, may posibilidad na si Bernard ay umuwi na sa kanila. Hindi ko siguro siya totoong kilala. Napakunot no ito sa sinabi niya. Anong hindi kilala? 3 taon na kayo mag-boyfriend. Mayaman siguro siya ate at bumalik na siya sa totoo niyang buhay. At bakit hindi kayo sinama? Agaran nitong tanong kaya bigla siyang maluha-luha. Dahil pobre siya. Yun lang naman ang dahilan noon. Hindi siya magugustuhan ng pamilya ni Bernard, lalo na kung si Claudio iyon. And right at that very moment, she remembered Claudio's words yesterday when she overheard that old man talking. Ang apo raw noon ay nagpakasal sa isang patay gutom. If Don Claudio was referring to her, Bernard as his grandson, then that pauper was her. Parang nahahabag na niyakap siya ni Rose at hinagod ang likod niya. Kung totoo man yan, malalaman natin. At kung totoo yan, hindi tayo papayag na lukuhin ka pa niya ulit. Babawiin ka na namin. Matatag na sagot nito at parang may himig ng galit. Kahit naman siya ay galit din kung talaga nagtutugma ang hinala ni Ricky at ang kwentong lasing ni Dindo at higit sa lahat ay ang sinasabi ng babae sa cellphone. Oo, siguro ay patay gutom nga siya pero walang sino mang lalaki ang pwedeng humamak sa kanya. Parang nahahabag na niyakap siya ni Rose at hinagod ang likod niya. Ate, walang nakakaalam dito na kasal na ako. Mainang sabi niya. Nakakahiya dahil wala akong inimbita bukod kay Berna. Sige, sagot ni Rose nang tumikal sa kanya. Hindi naman ako rito makikipagkwentuhan dahil sa Berna lang ang kakilala ko. Sandali at babalik na ako sa trabaho. Huwag ka na masyado mag-isip. Kung totoo man na lahat ng sinasabi mo, walang dapat iyakan sa isang manluloko. Ipa-annul niya ang kasal. Total ay mayaman naman siguro talaga siya. Kayla nodded. If it's really true, and Bernard did his best to make her look like a fool, then she'd never beg for him to get her as his real wife. Langhiya.
Lintik lang ang walang ganti. Pobre na nga siya, ginawa pa siyang tanga. At kung mali man ang lahat ng kanyang iniisip, patawarin siya ng Diyos. Ayaw naman sana niyang pagdudahan ng asawa niya pero paano naman? Kahit na ang gulo ng sitwasyon ay parang nililinaw ng mga tao sa kanyang paligid. Sa Bernard man ang gusto niyang paniwalaan, hindi rin naman siguro masama na gamitin ang isip niya paminsan-minsan. Punta ka sa parking. CEO. Yun ang text na nagpakurap kay Kayla habang siya ay nag-aasikaso pa pauwi. She's so tired. Bakit naman sumundo pa si Red? Baka may makakita sa kanya. Napatingin siya kay Berna na halos tapos na mag-asikaso. Nandoon pa rin ang iba niya mga kasama. I'll wait for you, sweetie. Diyos ko po, anong ire-reply niya? Si Rick ang hinihintay niya mag-update sa kanya pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya magawang tumanggi kahit na sa loob niya ay ayaw sana niya. Berna? Tawag niya sa kaibigan na kaagad naman na tumingin matapos isukbit ang body bag. Si Red, inihintay daw ako sa parking. Anya sa mahinang boses kaya nanlaki ang mga mata nito. What? Lumingan nitong tanong. Baka iba na yan, friend. May asawa ka na. Manluloko ka nga lang. Dagdag pa nito kaya nakonsensya siyang muli dahil hindi niya masabi sa kaibigan na nangyayari sa kanila na Red. Nahiya din siya kay Berna. Hindi naman. May schedule yata ako. She reasoned out. Berna. A man called out at the door. So they all look back. Si Melo ang nandoon kaya nanlaki ang mga mata niyang siniko ang kaibigan. Isasabay sana kitang papauwi. Nagsipagtilian ang mga babae roon at siya naman ay napapangiti lang. Napatakip siya sa bibig. Ito na siguro ang moment na Berna para makaahon naman sa hirap. Makapag-asawa ng isang may kaya sa buhay. Praktikal lang siyang mag-isip. Sino ba naman ang mahirap na hindi nag-aasam na hindi yumaman? Sana lang ay mabait sa Melo at hindi hamakin ng kaibigan niya. Hindi tulad niya. Hindi siguro siya katanggap-tanggap sa buhay ni Bernard. Kaya nagawa noon na magkunwari na nakidnap para lang takasan siya. Maunawaan naman niya kahit masakit. Hindi naman niya ipipilit ang sarili kung ayaw na sa kanya dahil pobre siya. Maluha-luha siya pero initsapweran niya ang nasa isip na iyon. Berna, look at her. Sige na, sumabay ka na. Ay niya rito. Ikaw, huwag mo na akong alalahanin. Matanda na ako. Natatawang sabi niya rito sa kanya binalingan si Melo. Sir Melodio. Anya na ipinakita ang kamao. The man chuckled. I get it, miss. Nagyakap silang magkaibigan bago tumalikod sa Berna. Buti pa ito. Single, pwede maghanap na lalaki magiging boyfriend. Habang siya ay nakikipagrelasyon kahit na may asawa na siya. Tapos ay binatang tao pa ang naloko niya. Diba at wala na silang pagkakaiba ni Bernard? Tulad na rin siya noon kung tutuusin. She walked out of the locker room and slowly walked to the exit. Nag-iisip siya kung pupuntahan niya si Red o hindi. Pero naaawa siya doon. Alam niyang kailangan siya noon para may karamay. Ayaw lang niyang sobrang maging close kay Red. Sana, dahil kahit siya alam niya sa sarili na kapag magkausap sila, parang sila lang ang tao sa mundo. She acts as if she were single, but apparently not. Hindi niya naman masabi na naglalandi siya pero ibang ambience ngayon. Kung noong unang beses na may nangyari sa kanila ay halos wala silang imikan, ngayon ay nagiging palagay siya sa binata. Pumihit siya para huwag tumuloy sa parking pero ang cellphone niya ay tumunog. Napapikso siya sa isip sa pag-aakala na si Red ang tumatawag pero nakita niya na pangalan iyon ni Ricky. Nanlaki ang mga mata ni Kayla at agad iyon na sinagot. Ricky. Halos may bulalas niya. Sorry, it took a while. Mamili ka kung magluluksa ka na. Patay na siya. Bulas niya rito at gusto na niyang maglupasay. Ipagluksa ang puso mo dahil siya ang Bernard na apo ni Don Claudio de la Vega na naglayas noon dahil nag-away sila sa mana. Nakita ko ng record ni Dad. Nanghihina siyang muling napapihit. May oras ka ba? Kita tayo para sa mga litrato. Saka na lang. Ang mahalaga ay nakahanap ka na ng ebidensya. Ebidensya na nagpakidnap talaga siya. And ko na. Agad niyang pinatay ang tawag at naglakad siya na parang wala sa sarili.
Medyo nilakihan niya ang paglalakad. Ang sama-sama ng loob niya. Daig pa niya ang sinampal na Bernard ng kahirapan at ipinamuka sa kanya na patay gutom siya. Lumabas siya sa exit at sa pagtulak ng guard sa pinto ay nakita niya kaagad si Red na papalapit. He's being guarded by his numerous men. Tumingin siya doon at hindi niya naitago ang umiiyak niyang mukha. "My crying lady." He paused and just pocketed his hand, sighing. Agad siyang lumapit dito at kung bakit lalo siyang naiyak sa sinabi nito. Awang-awa si Kayla sa kanyang sarili. Yumakap siya sa batok ni Red at umiyak ng tuluyan. She was sobbing and didn't even care about her situation and some people who might gossip. She felt Red hold her waist and hug her back. Wala itong imik at hindi nagtanong ng kung ano. Basta hinayaan lang siya na umiyak. "Let's go somewhere else." Bulong nito sa kanya kaya tumikal siya at nagpatianod nang igiya siya nito papunta sa sasakyan nito. Hindi na siya nagdalawang isip na isakay siya nito doon. She sat and fixed her belt. Sumakay ito sa driver's side at sinulyapan siya. He even pulled a tissue for her. "Salamat." Mahinang sabi niya rito. "Let's eat." "What happened? Tungkol ba sa lupa?" "Triple the price. I'll give you. Money is not a problem. Stop crying now." Napayuko siya sa sinabi nito sa kanya. She doesn't deserve his kindness. She was only fooling this man from the start of everything. Ang nakakasakit ay mas deserve ni Red na pakitaan ng katapatan kaysa sa isang walang hiyang Bernard de la Vega.